Kaya ang My Hero Academia Chapter 429 ay sa wakas na ilabas, at mula dito, tayo ay napunta sa bahagyang pagbabago ng perspektibo bago ito ay bumalik kung kailan natapos ang nakaraang chapter. Kaya habang ang chapter na ito ay nagsimula sa pagbati sa atin ng isang narration mula sa isang misteryosong karakter na mabilis na inihayag na ito ang misteryosong nagmumukhang nakakatakot na tao na lumitaw sa chapter 425. Ang misteryosong tao ay nagpatuloy na ipinaliwanag na noong siya ay bata pa ang quirk na lumitaw sa kanya ay isang mutation. Ngayon kung ano ang aking ibig sabihin sa mutation ay ang quirk na ito ay hindi minana o kapareho sa kanyang mga magulang, at sa halip ito ay bagong uri ng quirk, huwag kayong malito sa mga quirk na pinag-uri-uri bilang mutation types. Noong unang nadiskubre ng kanyang pamilya ang mutation na ito tila sila ay masaya sa resulta, gayunpaman ang environment na ito ay isang paglilinlang, at pagkatapos nilang ikulong ang misteryosong lalaki sa underground room sa kanilang bahay, malayo mula sa mata ng publiko. Ngayon ito ay hindi tiniyak kung bakit nila ginawa ito, pero ito ay maaaring ipalagay na sila ay nahihiya sa kanyang pagkakaiba. At sa kasamaang palad para sa batang lalaki, siya ay nanatiling nakakulong sa madilim na bilangguan ng maraming taon. Kung saan ang kanyang bibig ay tinali para pigilan siyang humingi ng tulong, at sa kabuuan ng kanyang buhay siya ay natatakot at umiiyak. Bagaman sa isang twist ng kapalaran, isang araw habang ang lalaki ay nakakulong narinig niya ang kanyang pamilyang sumisigaw sa panik nang ang bansang ito ay masisira, bago pumunta sa kanyang kulungan at binato siya ng isang huling tinapay, bago siya iwan at hindi na nagpakita kailanman. Isang aksyon na magre-resulta sa pagkamatay ng lalaki, sa pag-trap sa kanya sa underground ng walang kawala, kung hindi sa isang malakas na pagsabog na nagdulot ng isang butas sa kanyang underground na kulungan dahilan upang siya ay makalaya sa pagkakabilanggo. At kung sakaling hindi ninyo naintindihan, ang lalaki na ito ay napalaya salamat sa pagkasira na ginawa ng Final War arc. At habang ang pagkalaya na ito ay isang pag-asa sa lalaki, pagkatapos na iwan ang kanyang kulungan hindi lamang niya na lamang sa sikat ng araw pagkatapos ng maraming taon ay nakakasakit sa kanya na pumuwersa sa kanya para manatili sa dilim, pero siya ay nasaktan sa katotohanan na habang siya ay nag-iisang nagdurusa at natatakot ng ilang taon, ang lahat ng tao na nasa labas ay masaya at magkakasama. At hindi niya maintindihan kung bakit sila ay ganito. Pero bago ang lalaki ay maaaring mahanap ang kasagutan sa tanong na ito, pero sa opinyon na ito ang kwento ay naputol at bumalik kay Uraraka at Deku. Kung saan si Uraraka ngayon ay iniisip ang tungkol sa huling salita ni Toga at kung paano siya naniniwala na siya ay buhay lamang ngayon ay salamat sa kamatayan ni Toga. Pagkatapos na ma-overwhelm sa kanyang emosyon, sa wakas inilabas ni Uraraka ang kanyang kabiguan at nagsimulang umiyak. Si Midoriya na nakita ito ay mabilis na pumunta patungo kay Uraraka para aliwin ito, pero habang siya ay papalapit kay Uraraka tinakpan niya ang kanyang mukha sa tangkang itago ang kanyang luha mula kay Deku, at tinanong kung paano siya nandito. Ito ay sinagot ni Midoriya na ginamit niya ang One for All. Pagkatapos ang dalawa ay nag-usap habang ipinaliwanag ni Midoriya na hindi niya alam kung nandito si Uraraka, siya lamang ay may kutob habang ito ang lugar kung saan sila ay nagkaroon ng importanteng pag-uusap, at habang marahil itinatago niya ang kanyang luha, alam ni Midoriya na si Uraraka ay nasasaktan, hindi lamang dahil siya ay kumikilos ng weird kamakailan, pero pati na rin dahil magmula noong UA entrance exam, palagi niyang prioridad ang iba kaysa sa kanyang sarili. At habang sinabi ni Deku ito na may ilang luha sa kanyang mata, makakakita tayo ng montage ni Uraraka sa kabuuan ng serye, mula sa entrance exam, sa insidente ng Black Whip at patungo hanggang sa Final War arc, patuloy niyang isinantatabi ang kanyang nararamdaman para tulungan ang iba. Pagkatapos nagsimulang lapitan ni Midoriya si Uraraka na patuloy na hinahawakan ang kanyang kamay sa harapan ng kanyang mukha. At habang ginagawa niya ito sinabi ni Midoriya na ikaw ang aking hero, kaya hindi ko gustong umasa sa iyo magpakailanman. Ang paghawak sa kamay ng isang tao ang maglalagay ng katahimikan sa iyong puso, hindi mo ba alam iyon, bago iniabot at ialok ang kanyang kamay kay Uraraka. Habang hinahawakan ni Uraraka ang kamay ni Deku, at inihayag ang kanyang mukha, makikita nating ang kanyang mata ay nagpapalabas ng luha bago sabihing si Hamiko ay namatay dahil sa akin, kung hindi ako nasugatan, ang kanyang quirk ay nagbibigay daan sa kanya para magbigay ng dugo sa sinuman.
kung nakilala ko siya noong kami ay bata pa, ang mga bagay ay maaaring naiba. Pagkatapos inilagay ni Uraraka ang kanyang ulo sa balikat ni Midoriya habang ang sagot na ito ay ipinaliwanag niyang kung paano palagi niyang iniisip ang parehong bagay tungkol kay Tenko. Ang consequences ng digmaan na ito ay magiging kakaiba kumpara sa nakaraang digmaan, kahit si All for One mismo ay binalaan si Midoriya na ang daan na ito na kanilang pinili ay mahirap. Pero sa kabila ng lahat nitong kahirapan at sakit magagawa nilang malampasan ito, siya pa rin ay sigurado na kung patuloy silang mag-aabot kahit sa mga taong hindi humihingi, isang araw. Hindi natin sigurado kung ano ang kanyang sasabihin, dahil ang lahat ng 2A ay lumitaw sa eksena kasama si Aizawa, at mabilis na nilapitan ang dalawang hero. Agad na niyakap ni Suyo si Uraraka habang tinanong ni Bakugo si Midoriya kung nasa kanya pa rin ang embers pagkatapos na gamitin ang One for All na kanya namang ipinaliwanag na nasa kanya pa rin. Pagkatapos ang mga kamag-aral ni Midoriya ay tinanong kung bakit hindi niya ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa embers magmula noong katapusan ng digmaan, bago ang kwento ay napunta sa Class 2A na ini-enjoy ang kanilang sarili sa UA habang sinabi ni Midoriya na ang One for All ay nakumpleto sa pamamagitan ng heroism ng maraming tao, ngayon kung maaari tayong gumawa ng isang bagay ng magkakasama. Pagkatapos ang eksena ay naputol sa masasayang sandali tulad ng pagmamayabang ni Monoma ang bagong ginawang estatwa para sa kanyang kadakilaan pati na rin si Eri na kumakanta ng isang kanta kasama si Jiro sa farewell party ni Aoyama. At sa maikling masayang conclusion ang kwento ay muling naputol, sa oras na ito sa pag-uusap ni All Might at Hawks. Kung saan sinabi ni All Might kay Hawks na gusto niyang palitan ang Hero Billboard chart para sa halip na makilala ang mga opisyal na heroes, ito din ay makikilala ang sinuman na gumagawa ng heroic na sandali. Ipinaliwanag ni All Might na hindi lamang ito matutulungang makalaya sa industrialized at makilala ang pagsisikap ng hindi opisyal na heroes lalong-lalo na ang mga nakipaglaban sa digmaan, pero gusto din niyang mag-reflect ang mga tao sa kung paanong sa halip mayroong isang great hero, ito ay maaaring magkaroon ng maraming greatest hero. Sa plot point na ito, ang kwento ay naputol sa huling sandali sa chapter na ito, at ito ay bumalik sa naikulong na lalaki sa simula ng chapter. Kung saan makikita natin siya ngayong tila nagmumukhang napapagod, tense at naguguluhan na may itim na liquid ang dahan-daang lumalabas sa kanyang kamay, habang nagsisimula siyang magtanong kung bakit tanging siya lamang ang kailangang magdusa. Isang pamilyar na sentiment, ang sinabi ng batang dating hari ng villain. Pero sa isa na namang twist ng kapalaran, at ibig kong sabihin isang tunay na twist sa oras na ito, bago pa man pakawalan ng lalaki ang kanyang quirk dahil sa kanyang galit, ang kanyang kamay ay hinawakan ng matandang babae na tumangging tulungan si Tenko noon. At habang tiningnan niya ang lalaking ito at makita ang sakit na kanyang dinaranas, hindi lamang niya inisip ang tungkol sa kung paano na-inspire siya kay Midoriya, pero kung paano palagi siyang hindi makatulog sa hindi niya pagtulong sa batang lalaki sa nagdaang mga taon. At kaya iniabot niya ang kanyang kamay habang sinasabing ayos na ang lahat ngayon, dahil ang iyong lola ay nandito. Pagkatapos ang batang lalaki ay napatigil, ang kanyang quirk ay nawala at ang kanyang agresibong demanor ay naglaho habang nagsimulang lumabas ang kanyang mga luha sa kanyang mata bago niya tanggapin ang yakap ng matandang babae. At sa malayo makikita natin si Midoriya at Uraraka na parehong ngumingiti ng magkasama na tinitingnan itong kabutihang nagaganap, habang tayo ay iniwan ng pangarap na quote ni Hawks na isang lipunan kung saan ang mga heroes ay may maraming oras para magpahinga. At dito nagtatapos ang Chapter 429, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content katulad nito ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.